Madaling araw ng November 4, makikita ang malakas na ragasan ng tubig sa kalsada sa Guadalupe, Cebu City. Pero makalipas lang ang ilang minuto, bigla na lang tumaas ang tubig at halos lumagpas na sa unang palapag ng mga bahay. Ang ilang mga sasakyan nagpalutang-lutang na sa tubig. Sinibutan na mamis tubig, ani, ang among mga baboy. Ang residenteng si Benida, nakuhanan pa ng video ang mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. At nang mas tumaas pa ang tubig, hindi na napigilang maging emosyonal nang abutin na ng tubig ang kulungan ng kanyang mga alagang baboy. Habang ang isang ginang na ito, pilit pang isinasalba ng mga kapitbahay sa bubungan. Sa impormasyong nakuha ng reporter's notebook, nalunod daw sa loob ng kanilang bahay ang ginang nang hindi agad nakalabas ang kanilang pamilya dahil sa taas ng tubig. Paghupa ng tubig, tumambad ang malaking pinsala sa Cebu. Nagpatong-patong ang mga sasakyan sa kalsada. Nawasak din ang maraming bahay at gusali. Parang isang masamang panaginip. Sa datos ng Office of Civil Defense, umabot na sa 8 rehiyon ang naapektuhan ng bagyo. Mahigit 2 milyon na individual naman ang naapektuhan ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. At ang pinakamalungkot, umabot na sa halos 200 ang bilang ng namatay dahil sa bagyong Tino. Mahigit 100 din ang patuloy na pinaghahanap. Ano nga ba ang dahilan ng paglubog ng Cebu? Ayon sa geologist na si Professor Mahar Lagmay ng Project NOAA, ang mga pinakaapektadong komunidad sa Cebu ay matatagpuan sa mga flood-prone area o floodplain kung pagbabasihan ang ginawa nilang hazard map. Nakalatag naman yan, yung mga lugar na yan, na itong mga floodplains ay kapag umapaw yung tubig sa ilog, kahit pa may flood control, na overwhelm, umaapaw dun sa floodplains, lalo na kapag rumaragasa yung tubig, nasa panganib yung mga nandun sa mga settlements na nasa tabi ng floodplain. Dapat rin daw ay nakabatay sa tinatawag na mountains to sea approach ang pagtatayo ng mga dike o flood control project sa lugar. Ang tubig ay dadalo yan kung saan niya gusto. No? It will follow the path of least resistance. At yun, sa tagal ng panahon, inuka na ng tubig yun. Kapag ka nag-aral at nagplano ng yung fundamental ng flood control interventions, yung fundamental unit ay kailangan from the mountain to the sea. Mula 2022 hanggang 2025, nagtayo ng 414 na flood control project sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Iimbestigahan din daw ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang mga flood control projects sa buong lalawigan. Ayan po ang dahilan kung bakit po nagpapaimbestiga ang Pangulong Marcos Jr. Dahil nakita niya po yung epekto, may mga budget na inilaan para dito pero parang hindi gumagana. Kaya mas maganda po na kung siya man po ay nagagalit, yan din po ang nararamdaman ng Pangulong Marcos Jr. Pero ang isa pang itinuturong dahilan ng paglubog ng Cebu, ang mga kalbong bundok. Sa aerial footage na ito halimbawa, makikitang nakalbo na ang gubat sa bahaging ito ng probinsya. May mga minahan sa tuktok ng bundok at may mga magagarang subdivision din na itinayo sa bundok. Kapag walang cover, mas bibilis at saka magla-landslide. Kapag sementado na yan, kinonvert mo na yan sa subdivision, puro na yung surface runoff. Pagdating ng tubig, direct hahanap na agad yan ng malalabas ang ilog. While flood control projects and flood control infrastructures are important, kailangan mo ring tingnan yung land development, yung urbanization, lalo na sa Cebu. Nitong Huwebes, idineklara na ni Pangulong Bongbong Marcos ang State of National Calamity. Ilang regions na yan. There will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope,
then we will really have to, then it is a national calamity. Naghahanda na rin daw ang pamahalaan sa paparating na bagyong Uwan na inaasahang tatama sa Luzon. Nakapanlulumo ang sinapit ng maraming residente ng Cebu. Sa isang iglap, maraming bahay, kabuhayan at buhay ang nawala. Ang mas nakababahala, may mga infrastruktura at proyektong dapat sana ay poprotekta sa kanila pero malinaw na hindi naging epektibo.